Hi everyone, kamusta po kayong lahat? Sa magandang araw po sa inyong lahat. Pasensya na. Yung boses natin, ganun talaga. Ang hilig natin kumanta. Okay, so checking energies po tayo. Monday. Okay, wait. So Monday, try somewhere white or yung mga yung konting puti, pwede naman po yun. But I suggest mag-white na lang kayo for Monday. Okay, it's attracting for new beginning and para sa sa peace of our mind. Okay? Kumbaga, ina-attract natin na as peaceful na araw. Okay, so checking energies tayo. Kamusta po kayo? Kamusta? And I'm very sorry po kung hindi tayo laging nakaka-upload. Pagpasensyahan nyo na dahil marami tayong ginagawa. Okay, so checking energies muna tayo sa inyong mga energy. Gumagalaw yung phone. Okay. Okay. I feel like marami kayong iniisip, plano. Okay. Marami kayong iniisip at saka mga worry ninyo. I think hindi yan mawawala sa ating mga Pilipino, no? Yung mga nagwo-worry kayo sa mga family. Okay, so alam ko pagod kayo. Yung iba po sa inyo ay, wow, 3 of Diamonds. Okay, so yung iba po ay talagang kakabakasyon, kakauwi lang, and okay lang po yun. Maraming expenses tayo. So, good luck sa June. May, June, and July. Marami naman kayong babayaran. For sure, maraming nag-swipe-swipe dyan ng mga credit cards ninyo. So, I know some of you na parang iniisip nyo. Yung pera na babayaran, but yung memory is hindi na po yan makikita or may babalik. Okay, that's the good thing naman, but practically, don't spend too much if ever hindi po natin kaya. Para sa akin, mas nakakabuti po sa inyo ang maglaylo po and budget your money. But of course, hindi ko po sinasabi na magkuripot kayo or kailangan nyong tipirin yung gustong-gusto nyo sa sarili ninyo. I'm just saying na isipin nyo rin po yung next month, next day, 'di ba? So, be smart pagdating sa financial. And I know magiging smart kayo yung iba sa inyo and huwag kayong matakot if your money is using for good solutions. Okay? Ano po yung ibig nyo po, ma'am, sabihin na money is for good solutions? Ganito kasi yan. Example na accident yung kapitbahay nyo, then magbigay kayo ng donations. Ikaw yung sumagot ng pang-tricycle, motor, pang-gas. Be the, one of the solutions of problem ng iba. Okay, kagaya ng ginawa ko, hindi sa pagbubuhat ng bangko. Sa gaya ng sinabi ko sa inyo, marami tayong bills and ganun din naman po ako, and suddenly I have my first cousin na actually para ko na siyang kapatid kasi nakamilk siya sa nanay ko eh.
para kaming kambal nung kinuha siya ng nanay ko. So, kapatid kasi ng tatay niya, yung nanay ko. So, syempre, yung nanay ko, mahilig yun sa bata, mahilig yun sa baby. Okay? Pero paglaki, hindi niya na gusto. Ganun talaga. Mayroon pong taong ganun na mahilig sa bata. Pero ayaw nilang malaki na. Hindi na cute. Yan. So, ganun po yung nangyari. Kinuha niya. Namatay po yung tatay ng pinsan ko. Then, para kaming magkapatid, para kaming kambal. Tuesday. No. It's Friday. Di ba Friday, alam naman natin na bawal lumabas. Hindi ko alam, wag niyo akong iba siya. Hindi naman ako Christian. Pagkamatay tayo ni Jesus or something. Bawal lumabas. Hindi ko alam basta narinig ko lang po. But, yun nga, sabi ko sa kanya, hindi ba sabi ko naman sa iyo na bawal lumabas or wag tayong maglalabas. Okay. Pagsapit ng 2 p.m. o 3 p.m. sa inyo ay bawal ng lumabas. So, anyway, na-accident siya. So, ang reason bakit lumabas lang po siya, bumili ng food. So, ako lang naman ang matatawagan nila. Ako lang naman ang makakapunta. Wala po siyang kamag-anak dito sa Maynila, kundi ako. And then, pumunta kaming mag-asawa kasama ng ate ko. And nabasag po yung buto niya dito. Baka sabihin niyo nagsisinungaling ako. Wait lang, papakita ko po sa inyo yung picture. Nabasag po yung kanyang buto. Yan. Hindi ko na ipapakita yung mukha, but yan. Sa ospital po siya. At yan. Ito po yung car na, natupi. Kapag sa personal po yan, talagang tuping-tupi po yan kapag makikita po natin. So, yun. And, marami po mga madam ko na, but okay lang. Sinishare ko lang naman to sa inyo na if ever kayo ay matawagan ng emergency purpose or emergency, yung parang even though na hindi nyo kilala, sa unahan ninyo nangyari yung ganung bagay or ganung pangyayari, do something, do some help. Sorry. Kasi, alam niyo naman, bulol ako, diba? So, do something na makatulong po talaga sa tao. Use your money for solutions. And you are blessed by God, angels. Maganda po talaga yun. Imagine, walang ibang taong matatakbuhan or in the right moment, ikaw yung pinili ng Diyos makatulong. If your family, alam ko marami pong mga OFW na nabibiktima ng paasa. Sakit po ng Pilipino na kung sino po ang naka-abroad, sino po yung nakaahon. Yun po yung mag-aahon sa family. Okay. But if every month, every year, na nagsasuffer po kayo sa family nyo, that's not good idea na para ituloy-tuloy mo yon. But if ever meron nangyayari, like meron kang pinagkakatiwalaan na tao, nakaipon siya, lupa, bahay, naipon niya yung pera mo, that's good thing. It's a good signs na pagkakatiwalaan po yung tao na yan. But, kung yung tao na yun ay even your sister, mother, father,
family, wala pong maitulong sa'yo kundi problema. Stop it. Okay? Then, dito naman sa sinasabi ko na bigla kang tinawagan, biglang lumapit sa'yo, even strangers, sabi ko nga like I said, tumulong kayo. Ano ba naman yung malit na bagay? Even malaking halaga pa yan. Pag ikaw yung pinili ng Diyos na makatulong, do it. Pag meron kasing nag yung nagda-doubt ka na, ay, kailangan ko tumulong to. Hindi ako makatulog. Narinig ko si ganito, na may problema. So, tutulong talaga ako. Do it. Okay? Kasi yung heart mo or yung mind mo, meron angels na something inaano ka, tumulong ka. Okay? So, ipapadaan sa'yo ng Diyos yung tulong ng tao na yon. And you are so lucky na napili ka na tumulong doon sa tao na yon. Napakaganda po ng signs na yon. Okay? So, tingnan natin. Okay, so, yan nga. So, marami kang gagawin, maraming dapat ayusin, busy. Okay, back to work, yung iba, kayod kalabaw na naman kayo, because yung mga bills, mga bayarin. Alam ko marami kayong gastusin sa ngayon. Travel, hindi ko kasi alam kung bakit nauso yung pagta-travel na long weekend. Samantala ay ginawa po yan para sa pagbabalik, pag-aayuno, or mag-focus tayo sa pagdadasal. So, hindi ko po maintindihan bakit yung iba na ginagawa nilang kaligayahan. But okay lang po yun. Sa inyo po yun. Side ko po yun. Okay? But wag niyo pong kalimutan na yung isang tao or si Jesus sa inyo ay nag-suffer para mapatawad ang inyong mga kasalanan. So, wag niyo pong kalimutan laging humingi ng patawad. Hindi po kailangan ng special day po yan. Even the Muslim, wala po. Muslim po ako pero hindi po ako religious na tao. Okay? So, wag natin pong husgahan ang reliyon natin ng bawat isa. Okay? Kung nagkamali po siya, limbawa, Muslim ako, nagkamali ako, lahat ng Muslim, masama yan. No. Wag po natin i-judge yung reliyon. Okay? Ng pagkakamali ng isang. So anyway, marami kang gagawin, I think some of you meron po talagang heavy heart. Nakakapagsalita, hindi nyo matanggap kung ano yung mga naririnig nyo sa ngayon. For sure, hindi to okay. Kasi parang may mababalitaan ka na parang nagkita sila ng third party or magkasama sila. Ang pangit. Ang pangit po talaga kapag ganito. I am very sorry if ever ganitong nangyayari. But, some of you ay kilala ninyo yung third party and madalas din naman siyang nag-i-stalk sa inyo. Nag-i-stalk po yung third party sa inyo. Nag-i-stalk and for sure yung insecure. Insecure siya. Bakit?
Tingnan mo. Hindi niya kasi talaga ma-deny na still pa rin mahal ka ng person mo. Yun yung totoo. And lagi silang nag-aaway pala. Hindi sila magkasundo ng ex mo or yung person mo. Nag-aaway, selosa to. And actually, parang tinatakot niya nga to yung person mo eh. Like, magpapakamatay ako kung aalis ka or kung lalayo ka. May mga ganun siyang dahilan. So, kaya siguro yung person mo hindi rin makalis-alis. And I'm sorry, meron dito na parang yung third party, parang ginawaan ka niya ng something na parang pangit ka sa mata ng person ninyo or sa asawa mo. Very independent ka at independent din naman tong third party na to. Hindi ko alam kung anong gusto niyang patunayan but professional naman siya, matalino. And hindi natin minsan talaga maintindihan kung bakit bumababa yung isang tao sa hindi niya ka-level. Kasi ano bang tawag dito? Yung parang nabubulag din siya sa kanyang nararamdaman. Kagaya ng sabi ko sa inyo, yung puso kasi pwede pang lokohin or magsinungaling yan. Pero yung isip, yung utak natin, hindi. Okay, so hindi niya ma-deny and I think meron kang gamit na ginagamit ng doon. Payo ko lang sa inyo, if ever maghiwalay po kayo ng person ninyo or yung mga asawa ninyo, make sure ninyo na wala kayong damit na may iwan doon sa mga exes ninyo. Kasi yan po yung mga nangyayari na ginagamit ng mga kabet or yung third party. At I'm sorry, I think one of the third party na nanonood ngayon, binabahay. Kung hindi po ito binabahay, binibigyan ng budget or allowance. Yun po yung nangyayari ngayon. And parang, kung hindi niya po ginawa yung person mo, possible, ikaw yung ginawaan niya para pumangit ka sa mata ng person mo. And yung person mo, pag makita ka niya, galit na galit siya sa'yo. Yes, galit na galit and I think meron akong pinakain yung person mo para pumangit. Para kung pag-uwi sa'yo, para kung makita ka, nabubuisit talaga yung person mo sa'yo. As in, sobrang galit na parang hindi mo maintindihan. Teka, ikaw ang nagloko. Ikaw yung may ginawa. Bakit parang ako pa yung mali? Yun. So, I think wag niyo pong awayin basta-basta yung person ninyo. Kasi marami po kasing sign na hindi or wala siya sa kanyang sarili. Alamin niyo po yan. Kung kaya niyo magpa-reading kayo. Kung hindi, wala pong namimilit sa inyo. Queen of Cups. Okay. Some of you, if ever mapapagod na kayo sa sitwasyon na yan, feeling mo na parang wala nang pag-asa, mag-moving out ka na or mag-move forward ka na. And that's the time na marami kang makikilala at marami kang makakasama or something. Yes, marami pa. Para sa akin, if ever kaya nyo pang magtiis, tiisin nyo muna. Huwag kayong padalos-dalos magdesisyon. Okay? Tiisin nyo muna. Baka sakaling madala pa sa balisa. Kasi yung mga nagpapareading sa akin may balisa po talaga. Meron akong nai-encounter na ma-pride. Ma-pride po. Yes, meron. But, suddenly, yon kapag nakakausap ko naman po ay talagang parang nakakapag-isip na ay mali pala talaga yung ginawa ko. Yes. Okay? Oh, wow. So,
ang ganda ng ano mo. You will find the happiness soon. Magiging busy, maging, wow. Dito, Four of Swords eh. Talagang brutally broken ka. Kumbaga sa krimen, brutally kang ginanon. Yun. So, parang parang hindi ko alam kung meron kang naabuso ka ba nung kabataan mo or naabuso, and ito yung time na feeling mo na nung nagmahal ka, feeling mo meron kang kakampi, meron kang pag-asa, and mabait naman yung tao na ito at the first. But maraming energy dito, parang bata, like 1 year yung gap ninyo ng tao na to o yung person mo or ikaw, something. Okay, but age lang naman to. But if pantay naman yung age ninyo, that doesn't matter. Okay lang naman po yun. Yun. So, marami kang trauma from the past. So, nag-expect ka na itong person na to na hindi ka sasaktan kasi you've been pain. Alam mo yun, yung bang magmamahal na lang naman ako eh. Pagmamahal lang naman yung gusto ko. Yun yung sinasabi mo, tumatay yung balahibo ko. Wala akong ibang gusto kundi maging masaya. Wala akong ibang pangarap kundi magkaroon ng tahimik na buhay at masayang pamilya. Yun yung pangarap mo. But, yun nga, suddenly na nag-change yung person mo, nag-explore. Okay? So, meron din ako nakikita, even sa work, alam mo yun, nararanasan mo yung parang plastic na tao. Ito, ano to ha? Yan. Parang may naiinggit kasi marunong kang dumiskarte. Napakagaling mo. Queen of Pentacles and Ace of Swords. Everything na pinaplan mo is outcome, lumalabas ng, kaya nga, huwag kayong mag-isip ng negative. Okay? Always think positive. Manifest the positive. Kasi lahat ng lumalabas eh. Okay? So, hindi po yun. Ay, malakas po kasi yung intentions ko. Lahat ng tao ay malakas po yung intentions. Okay? So, yun. Advice ko lang sa inyo na lakasan ninyo yung i-attract ninyo yung positive. Ako kasi kapag merong ganitong mga client na mahina yung or something ginawa kayo ng third party, ginagawaan ko to ng paraan. So, yun nga. So, naiinggit, nagsiselos, siguro may car ka, siya wala. Yun. So, siya kasi kailangan niya pang mag-provide or siya yung nagpapabebe sa person mo. Or the other side ng energy, baka yung person nyo ang nag-explore dito sa tao. Alam mo yun, parang masyado niyang inispoiled. May bahay, may lupa ako nakikita eh. Yes. I think you need to do something. Okay? Yung alimbawa, ganun ba ma'am? Meron pa akong mga client ganun eh. Ganun ba ma'am? Di, doon na lang siya. Ang bilis niyong sumuko. If ever na nakita nyo binahay, sinuportahan, alamin nyo muna kung nasa katinuan ba yung person ninyo. Bakit niya ginagawa yon? Okay? Maraming rason kung bakit. Okay? So, marami po talagang positive outcome. And nalalaman nyo po yung secret, swerte, or lucky charm ninyo. Binibigay ko po kung ano, yung secret lucky charm ninyo. Yes. Para sa mga nagpapareading po talaga. Aside sa balisa, may free balisa naman po. So, meron nag-iisip sa'yo dito eh.
may nagmumura, may nakaway ka ba or something, may naiinggit. Kung hindi naman yung third party talaga, buwisit na buwisit talaga siya sa'yo, which is hindi mo deserve yon. Parang ikaw pa yung may ganang magalit. 'Di ba? So, hindi naman po lahat ng third party ay masama. Corrections, again, meron pong mga third party na napakabait. Yes, hindi po lahat. Huwag natin silang idamay. Okay? So, meron nga tumutulong pa yung third party, nag-e-effort po talaga. Binubuhay pa nila yung first wife. Imagine, yes, totoo po yun. Parang, huh? 'Di ba? Nakakagulat, pero meron po talagang mga third party na mababait. Totoo po yun. So, anyway, checking energies tayo sa inyo. Ay, sorry, sa inyo pala, tapos na pala. Yung person nyo, tingnan natin kung nag-aaway sila ng third party Panay yung selos, panay. I think, meron pa nagsisiraan ng gamit. Yes. Parang nag-hysterical yung third party. Okay? And may mga third party po talaga nagwawala. But again, hindi po yan lahat, ha? So, tingnan natin yung energy ng person mo. Happy ba siya sa third party? Ayan. See? So, umiiyak, humingi ng tulong, nagsisisi siya, bakit niya ginawa to, bakit niya pinasok. Yan, so, meron talagang iba na parang willing na talagang maghiwalay. Yung third party po talagang gumagawa ng paraan. Kaya yung iba, lumalapit sila sa black magic. Mag-ingat kayo, ha. Huwag kayong basta-basta na magpatulong sa mga ganong bagay. Especially yung, alam niyo po yung good spell, halata. Yung bad magic kasi, halata mo rin hindi ako gumagamit na cheap na sangkap. Okay? Ayoko magbanggit, pero meron kami dito sa part ng Manila kung nasaan. Ayoko magbanggit. But, ayun nga, kagaya ng sabi ko sa inyo, halata kasi yung good spell. Okay? And especially like, yung sign ko lang sa inyo, if ever marami kayong nakitang mga black na sa places, yung ginagamit niya, maging aware kayo. Okay? Baka kasi mamaya ginagawa ka rin para maging overthink, ma-depress. Meron pong ganun. Meron na akong na-encounter na ginagamot na, bakit mo ginagawa to? Sabi ko sa kanya, ba't mo ginagawa to? Yung pala, kaya siya naging bad or black magic. Niloko din pala siya ng kanyang asawa. So, lahat ng lalaki galit siya. Yun. So, anyway, yun lang po. Mag-ingat kayo. So, yung asawa mo or yung person nyo, para siyang nakakulong, wala siyang freedom. Buti nga sa'yo. Yan. Doon sa, ang bait-bait. Yeah, I know, maraming mababait dito. Yan. Gusto niya pa rin i-work out yung kung ano yung sa inyo. Gusto niya pa rin mag-effort. At sinasabi niya dito, kapag natapos ko yung problema dito sa third party, babalik ako dito sa'yo. And gusto niya talaga makipag-ayos. Okay? Naka-reverse. I know, parang minsan nawawala na siya ng chances na parang feeling niya, mapapatawad pa ba ako ng asawa ko or yung person ko. Yan. Kasi may lamat na Hindi ako nagbabasa ng ang reverse. But, ang positive energy nito ay talagang soon or somehow, darating ang panahon, maghihiwalay pa rin sila ng third party at babalik siya sa'yo. Okay? Yan. Ang ganda ng energies na binalik or pinakita po sa inyo. Okay, so sa financial, kamusta naman kayo? Okay.
Okay. So, malinaw na parang meron kang inaantay na pera or good news, something. Okay? Kung ano man yan, lalabas din po yan. So, posisyon, makukuha mo. If ever sa trabaho, makakaramdam ka naman po ng ng support galing sa iba. Yes. At marami pong naniniwala din sa iyo na magaling ka and totoo yung mga sinasabi mo if ever meron. Okay? Ayan. So, wow. Tingnan mo. Queen of Earth. So, ang ganda. Business meeting, go ahead, umano kayo. And, yun nga lang, parang meron kayong financially na parang kakaharapin. But, I don't think so na magkakaproblema ka sa pera. What I mean is, may pangbayad ka. So, ganito kasi yan mga madam ko. Katulad dito, magastos kayo. So, pagdating ng June, marami kayong babayaran. Okay? Or yung May na delay yung mga payments ninyo. Okay? So, if ever darating na yung pera sa inyo, wag kasi kayong wag kayong magreklamo. Wag kayong mag-complain na parang, hala, 10,000 lang yung sahod ko, paano yung pang ilaw ko, paano yung ano ko. So, sabihin nyo, thank you Lord, nakakabayad ako ng tubig ilaw, nakakabayad ako ng pangrenta, nakakapadala ako sa family ko if ever OFW kayo. Stop complaining talaga po. So, because your money came from sa blessings, sa work mo. Yung work mo kasi ay yun ang blessing mo. So, if ever hindi mo rin respeto or hindi mo love yung work mo, so, papangit po talaga. Kagaya nung na-accident ang pinsan ko, na nagbayad ako sa kahera, ang taray ng kahera po talaga. And nalungkot ako, but alam ko lahat naman tayo may problema. Pero para sa akin, love your work, kahit katulong ka, mahalin mo yung amo mo, mahalin mo yung trabaho mo. Ako iba ako magtrabaho dinidibdib ko Alam ko, Virgo and perfectionist kami. Okay lang po yun kasi kami ay talagang ano bang tawag dito? Talagang gusto namin, trabaho namin perfect. Walang pwedeng magkamali, walang pwedeng mabitawan. Ako ganun ako If ever meron akong 10 na client, tutulungan o babalik yung person nila or money spell, didikdikin ko talaga yung sarili ko na kailangan to. Gagawin ko lahat, kahit mamatay ako, kahit inabot ako hanggang umaga. Huwag kang matulog hanggat hindi kami tapos mag-usap if ever may gumawa sa person ng client ko. Yes. Ganun po talaga. Kaya nga po nagkasakit na rin ako. But okay lang po ako, huwag kayong mag-alala. Lahi po kasi yung tumira sa akin. Hindi po yun na-create just dahil sa work. Sa lahi namin. So, yun. So, good luck sa inyo sa mga promotions. So, yun. Masaya po ako para sa inyo. And medyo nag-aalala sa inyo yung mga enrollments. Bills, yun. Makakaharap muna kayo sa mga bayarin dito if ever pagdating ng May. Pero okay lang yan. Okay lang po yan. Huwag kayong mag-alala. Malalampasan nyo po yan. Meron kayong 9 of Cups Okay, so magic nga po If ever side ng May, pagdating ng June, blessings. So, meron kayong matatanggap something na unexpected money. Hindi ko alam kung work ninyo or something somehow. And kung ikaw ang napili ng Diyos na tumulong, if ever mag-donate ka, cats and dog, or gusto nyo talagang, meron pong nag-ano sa akin, nagdo-donate cats and dog. So, kung binubulungan po kayo ng ganito, tumulong ka kay Ma'am Miley. Maraming salamat po sa mga tumulong sa akin. Yung na-hospital ako,
meron pong 4 na tao na nagtulong-tulong po sila. I love you po talaga. Ang laki ng bill ko. Ang laki po talaga, as in, 3 times po akong sinugod, but, nakakaloka po yung bill ko, but okay lang po yun. And, sa 4 na tumulong sa akin, sa inyo po pinadaan ng Diyos yun. I love you mga madam ko. At hindi po ako magyayabang. Nakakaiyak po at nakakaluha kung anong nakikita ko po sa inyo. Yes. Even sa paraiso, naway lahat tayo magkasama. Okay? Napakaganda po talaga, kinikilabutan po talaga ako. Hindi po ako mo na, ano yun, mag-donate lang, nasa paraiso ka na. No, hindi ko po sinasabi yun. But, nakikita ko po kasi pure yung heart ng mga tao na yun. And, lagi ko naman po pinapaalala sa inyo, do good things every day. Para kung if ever nasa impyerno tayo, uhugutin po kayo ng mga ginawa ninyong kabutihan. Totoo po yun. Totoo po yun. At yung mga malalaki ang pera dyan, nakakatakot nga po yung mga mayayaman. Yun po yung magiging nila, yung magiging kalan nila. Yung pera nila, yung kayamanan nila. Yes, yun po ang magiging kalan nila sa impyerno, yung pera nila. Kaya donations, Thursday, Friday, magbigay kayo ng bigas, gawin ninyo po yan mga mahal ko. Okay, so wala na po akong mahaba pang sasabihin. And babasahin ko lang po ito sa mga nagpasalamat. Pasensya na hindi ko kasi pwedeng ipakita, syempre, privacy po ng client ko. Ma'am, marami pong salamat. I love you. Excited po talaga ako na na magbe-message po sa inyo, ma'am. Sorry po, na-busy po ako ng mga ilang buwan, but kasi po si Mr. ay biglang nagyaya. Bigla pong nag-out of country kami. Ma'am, I love you po talaga. Iba po talaga ang pinagbago ng Mr. ko. Una po, sabi niya mag-usap po kami at magkita po kami. And sana po, pag-usapan po namin kung ano yung mga plano sa mga bata. Then, sabi ko, willing naman ako makipag-ayos. But, sustentuhan mo lang ang mga bata. Okay po siya. So, nung nagkita po kami, akala ko po, sustento ang pag-uusapan namin. But, umiiyak po siya na humihingi po siya ng patawad. Bakit niya po nagawa yun? Sana po ay patawarin ko po siya. Okay, 'di ba? So, sobra po ako, ma'am, na naiyak sa nangyari na yon. And hindi ko mabasa. Iniisip talaga kita, ma'am. Salamat, Lord. Binigay mo si Ma'am Miley sa akin. Nakilala ko si Ma'am Miley para merong mag-ayos sa family ko. Ang laki po talaga ng respeto ko sa iyo, ma'am. I love you and mag-ingat po kayo lagi. Nakakaiyak po yung nangyari sa akin. Hanggang ngayon po, iyakin naman po ako, ma'am, but tears of joy na po. Hindi po ako makapaniwala na pagpasok ko sa kwarto, nakikita ko buo ang aking pamilya. Ang sarap magbasa ng mga ganito. Pero again, tao pa rin ako, hindi po ako Diyos. Lagi ko naman pong remind yan. But ginagawa ko po lahat-lahat ng aking makakaya sa lahat po na nagpapa-love spell. Talagang dinidikdik ko po talaga ang sarili ko dyan sa trabaho na yan para makauwi or maayos ang inyong person. But again, hindi pa rin ako
Diyos. Mga gustong magpa-reading po, ito po yung aking Facebook account. Yan. Okay? So, mag-message lang po kayo kung gusto niyo ng love spell, money spell, and sa mga malala, talagang love spell or money spell. Pero kapag magaan naman po yan, meron po akong pinapagawa na magaan lang na din naman. So, like bracelet, yan. Yung bracelet natin, meron po yan angels. Pinapupunta ko po yan sa client ko. So, yung reading, magpapareading po kayo, meron po yan balisa. So, kinikure ko po yung mga blockages sa inyo na bakit nangyari yan sa inyo kasi possible po may dahilan yung mga blockages na nangyayari po sa inyo. Okay, mga madam ko. So, worth it po kapag magpa-reading po talaga kayo. So, kapag malala, especially parang overthink na, hindi mo na kaya, yun. So, don't hesitate na magpa-reading. So, ingat po kayo. Maraming salamat. I love you.